So balikan natin ang Santiago, mga kapatid, or Book of James. Sana po matapos na natin ito para next Wednesday ay blasphemy na tayo, yung topic natin. Sikapin kong mapaikli at matapos hanggat maaari, pero mangyari pa rin po kung ano ang papahintulutan ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Sa James chapter 3 verse 13, sabi dito, "Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom." Verse 14, "But if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth." So dito talagang ipinapakita na itong strife na ito ay nasa puso ng tao. Ito ay nakaugat sa puso ng tao. At may koneksyon ang tinatawag na envy or jealousy sa tinatawag na strife, mga kapatid. Pag sinabi kasing strife, kaguluhan. Yan ay pakikipagtalo, pakikipag-away. At yan daw ay nagsisimula sa puso ng tao. Verse 15, "His wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, and devilish." So, merong sinasabi sa Santiago na karunungan, mga kapatid, isang bagay na pwedeng umukupa sa isipan ng tao at sa kanyang puso para ito ang mapaghugutan niya ng kanyang paniniwala, ng kanyang sasabihin. So, anumang bagay na kanyang gagawin o anumang mga bagay na ating ginagawa, mga mahal kong kapatid, ito ay may kinalaman sa kung ano ang nasa puso't isip natin. Kapag ang isang tao ay matalino, aakto yan ng matalino. Kapag ang isang tao ay mangmang, makikita natin ang kamangmangan sa kanya. At may mga matalino sa mundo, mga mahal kong kapatid, pero pakikipag-away ang dulot. Yung mga simbahan na binasa natin noong nakarang Wednesday, sabi ng propeta sa kanyang panahon, more than 900 denominations. At nagkakaroon ng mga stripes. Ang mga bansa ay naglalaban-laban kaya nagkakaroon ng gera because of strife, mga kapatid. At yan ay may kinalaman sa kanilang pinaniniwalaan. May kinalaman niya sa prinsipyo, sa karunungan na iniisip nila, na taglay nila. At may isang karunungan na ang bunga, mga mahal kong kapatid, ay kaguluhan. At ang sabi ni Santiago, inspirasyon na ibinigay ng Panginoon sa kanya, ang karunungang ito ay hindi galing sa taas, kundi makalupa, makalaman, at makajablo, mga kapatid. So napakahalaga po ng karunungan. Noong nakaraan, tinalakay natin yung paksang a wise faith, isang pantas na pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya na hindi ginagabayan ng karunungan, ito ay mapanganib. Kaya maraming mga tao ang napupunta sa legalista na kalagayan, pagiging extreme. Yung iba naman ay liberalism, ito yung mga denomination, yung mga born again na okay lang mag-short, magpaputol ng buhok, mag-makeup, di ba? Okay lang sa kanila na gawin yung mga makamundo pa rin, kumanta ng mga makamundong kantahan, at gawin pa rin yung mga kinagwalian nila nung sila ay mga unbeliever pa. And yet they are born again Christians. Pero pag tinignan mo yung kanilang buhay, walang pagkakaiba sa kanilang pinagmulan. So that's liberalism. Sasabihin nila, ang Diyos ay nakatingin naman sa puso, hindi sa anyong panlabas. So pag ganyan ang pananampalataya, yan ay liberal. Kapag yung iba naman, makikita nyo sobrang haba na ng buhok, halos sumasayad na sa lupa. Di ba? Yung iba naman ay talagang halos gawin ang lahat para lang may pakitang banal. Yun naman ay extremist, mga kapatid. Pagiging legalista. Nasasabihin nila kapag, sige, pag ganyan, pero yung standard nakasalalay doon. Pero ang kailangan natin ay makalangit na karunungan.
May pananampalataya, pero may taglay na karunungan. So, binibigyan ko yun ng diin sa ating introduction sapagkat mamaya babalikan natin gaano kahalaga ang karunungan para malabanan ang spirito ng strife. So, yung topic natin, magpapatuloy tayo, understanding and overcoming the spirit of strife. Ang spirito ng pakikipag-away o pakikipagtalo. Verse 16, tuloy natin muna yung pagbasa. Sabi diyan, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. So kung meron daw envy at kung meron daw strife, mga mahal kong kapatid, nandiyan ang kalituhan. At sumasagana, nandiyan ang bawat masamang gawa. So, mamaya babalikan natin yan. Yan yung teksto natin. Part 2 tayo ng ating series about sa spirito ng strife. At nasimulan na natin to nung nakaraang Wednesday. At ngayong gabi, magsisimula tayo sa part 2 natin. Sa part 5, sa 5 punto na meron ako ditong naihanda. Natalakay natin yung una. So ngayong gabi ay part 2 tayo. At ito ay may kinalaman sa tinatawag na characteristic. Kung nagno-note kayo, characteristics and manifestations of strife. Saan ba ito nakikita? Paano ba ito nahahayag? So part 2. At dito sa part 2 natin, meron akong nilistang 4. A, B, C, D na lang. So sa part 2, merong 4 na punto. Okay, yun lang. Umatake yung monitor natin. So makikinig kayo ng mabuti. Ako meron akong monitor. Kayo wala. So, kaya kung meron kayong mga Bible, sundan niyo yung ating mga babasahin. Thank you sa ating kapatid, Brother Edison. Yeah. So, ipinapaayos sa dapat natin yan. Kaya lang nung pumunta yung technician, maayos. Ayaw namang galawin ng technician na gumagana. So, siguro, i-call ko bukas yung technician para buksan na niyan, mga kapatid. So, dito sa part 2 natin ay merong 4 na punto. Dito sa characteristics and manifestations, merong 4 na punto. Una, the origin. Saan ba ito nagmula, mga mahal kong kapatid? Siyempre pa, galing ito kay Lucifer. Siya ang punot dulo ng pakikipag-away, ng rebellion, ng gera. Siya ang unang nakipag-away sa Diyos. Siya ang unang nakipagtalo sa Diyos. Diba? Siya doon sa unang spiritong tinalakay natin, yung spirito ng pride, siya ang unang nagmataas. Yung espiritu na pangalawang tinalakay natin, yung espiritu ng murder, siya din ang unang pumatay. So halos siya ang pinagmulan ng lahat, mga mahal kong kapatid. Kaya ang origin ng strife, ng pakikipagtalo, ng pakikipag-away, si Satanas. Kaya sino mang palaaway, sino mang nakikipag-away sa asawa, di ba? Kapag nakikita natin yung mga anak natin na nag-aaway-away, yung mga kapatiran nagkakatampuhan, hindi magkabati. So madali nating matitrace, mga mahal kong kapatid, kung saan niyang galing. At kung sino ang pinagmulan na yan. At mula kay Satanas, pati ang mga demonyo na ibinagsak ng Diyos sa kalaliman, ang 1/3 of angelic being na naging demons, na taglay ang iba't ibang natures. Ngayon ito ay nasa kanila. At nang magkaroon ng tao, ngayon marami ng tao, ang spiritong ito
mga mahal kong kapatid. Di ba? Sabihin lang natin, dumadapo sa mga tao. Sabi pa ng prophet, ang mga spiritong ito ay kagaya ng ibon. At sa talinghaga nga po ng ating Panginoon, di ba, yung talinghaga sa apat na lupa, na kung saan merong inihasik na binhi, isa sa minention doon na ground ay sa tabi ng daan. At ano yung nangyari doon sa tabi ng daan? Yung mga binhi na nahasik sa tabi ng daan, puso na kagaya ng tabi ng daan, pumaparoon daw ang mga ibon, ang kaaway, at kinukuha yung mga salitang nasa puso na kagaya ng gilid ng daan. So merong apat na uri ng grounds na paglalarawan sa puso ng tao. Yung una ay tabi ng daan, nangunguna. Pangalawa, batuhan. Pangatlo, dawagan or damuhan. Pang-apat, magandang lupa. Sana andun tayo sa magandang lupa. Sapagkat ang sabi ng Biblia, yung nahasikan ng salita ng Diyos, doon sa magandang lupa, isang pusong malinis, isang pusong dalisay, namumunga. Lumalago at namumunga. So, from demons, ngayon napunta sa tao. Nagkaroon ng digmaan sa langit, ng pag-aaway sa langit, mga mahal kong kapatid, between Archangel Michael and Lucifer. Then yung digmaan sa langit ay napunta sa lupa. Kingdoms against kingdom, nations against nations. Pero nakakalungkot, di ba? Tao laban sa tao, sa kanyang kapwa. Asawa laban sa kanyang asawa. Anak laban sa kanyang tatay at nanay. Tatay-nanay laban sa kanyang mga anak. So mamaya makikita natin ang isang uri ng sabihin natin manifestation ng strife. Yan ay nasa tinatawag na relationship, mga mahal kong kapatid. So the origin from Lucifer. At napunta sa puso ng tao na tinatawag natin itong nature, naging desire na, impluwensya, kapangyarihan na nakakaapekto sa buhay ng tao. Kaya nga ang labanang ito ay hindi madali, mga mahal kong kapatid. Kaya nga sa paulit-ulit na pagtatalakay natin from pride hanggang ngayon, hindi natin mapagtatagumpayan ang mga spiritong ito na hindi natin kasama si Kristo. Hindi tayo magtatagumpay, mga mahal kong kapatid, kung hindi natin kasama ang Panginoon. Hindi natin tiyak na naranasan natin ang bautismo ng Espiritu Santo at patuloy niya tayong pinalalago hanggang sa maabot natin ang kasakdalan. Letter B or pangalawa. Kasi nga, part 5, 5 punto. Dito sa pangalawang punto or sa part 2, merong 4 na punto. Kaya, i-categorize lang natin ng A, B, C, D. So B, or pangalawa, the characteristic. Ano ba yung katangian nito, mga mahal kong kapatid? Sa Proverbs 15:18, nagbasa na tayo ng mga nakaraan, kung masusundan, mas maigi. Ang una na karakteristik, wrathful or angry behavior. Sabi diyan, a wrathful man, stirreth up strife. Pag sinabing wrathful, mga kapatid, yung magagalitin. Tama ba? Kulang sa pasensya. So isa yan sa katangian na makikita natin na kung ang spiritong ito ng strife ay nasa kanya. Bago pa tumungo sa ibang espiritu, ang espiritu ng pagpatay, di ba? Bago yan, humantong doon. Dadaan muna sa tinatawag na pakikipagtalo, pakikipag-away, then pinakadulo, patayan. Walang pumatay walang nagpatayan na hindi muna yan nagkaroon ng diskusyon, mga mahal kong kapatid. So una, tingnan natin yung ating sarili kung taglay natin ang katangiang yan. Magagalitin sa Tagalog.
A wrathful man. Sa Tagalog nga, Sir Mary Ann, di natin tinagalog yan nung nakaraan, ang mainiting tao. Di ba? Yung mainiting tao. Gusto agad, away agad. Hindi nagpapatalo. So bibilisan natin. Naiintindihan nyo naman yan, mga mahal kong kapatid. Pangalawang, katangian. Proverbs 16:28, yan yung mapaghapit, dumapit. Sa Tagalogin na lang natin kung may paplas, mga mahal kong kapatid. Yan yung mga marites, mga chismoso, at mga chismosa, palakwento, palasumbong, na yung kanilang kwento at sumbong meron ng dagdag o kaya ay bawas. Nagkakaroon ng mga pag-aaway-away, ng mga pagtatalo, dahil may mga tao na taglay ang spiritong ito na napakadaldal. Di ba, nabasa natin nung nakaraan? Matabil, ito yung mga pagkatagalog sa Biblia. Matalas ang dila. Yan ang sabi ng Bible, matalas ang dila. Matabil. Kumusta tayo? Sino ang mga matabil dito? Merong namarkahan na simbahan na mga matabil ang dila. Na nagkukause ng problems. Hindi tayo ligtas dito. All of us are guilty. Kung hindi tayo magiging maingat, mga mahal kong kapatid, pwede tayong maging cause ng problema. Sa pagitan mismo ng church, dito sa atin mismo, sa pamilya, sa mag-asawa. Tingnan nyo na lang sa mga mag-asawa. Kapag ang mag-asawa meron diyang matabil, madaldal, at walang kontrol sa kanyang dila. Kaya nga sabi nung binasa natin, mas maganda pa na toyo ang ulam sa isang bahay na merong pagkakaintindihan kaysa isang palasyong bahay na puro away. So ang pangalawa ay sa Ingles, mga kapatid, gossip ang tawag yan, gossip. Asa yung taga-ayos ko ng English ko, si Brother Jeff? Nasa baba. Nung nakaraan, nahiya na daw siya kasi lagi ko nababanggit yung pangalan niya. Yung mga mahilig magkwento na merong bawas, merong dagdag. Kahit nga yan totoo pa, mag-ingat pa rin tayo. Kahit po kumpleto yung kwento natin, kahit kumpleto yung isusumbong natin, kinakailangan pa rin nating dumulog muna sa Diyos. Dapat kanino ba yan? Dapat sinasabi. Halimbawa, sa mga kapatiran, meron kayo sasabihin na totoo, walang kulang, walang bawas. Sinabi nyo ang totoo sa lahat. Sabi ni Pablo, hindi dapat ganon. Hindi mo pwedeng dalhin yan sa barangay. Diba? Kahit alam mo na may utang yung kapatid mo at hindi nakakabayad sa'yo, wag mo daw yan sasabihin kay kapitan. Sabihin mo sa pastor para ayusin sa simbahan. Amen. Di kayo maka-agree. Yan pang sinasabi ng Biblia, mga mahal kong kapatid. May problema, may tamang solusyon, at merong tamang lugar at tamang tao. Kapag yung problema na yan ay tama, pinahintulutan ng Diyos, then may tamang solusyon dyan. So pangatlo, sa Tagalog, ang tawag dito ay pilusopong tao. Sa Proverbs 18:6, sa Ingles, tinatawag, sa Ingles muna nga, sabi niyan, a fool's lips enter into contention, and his mouth cooleth for strokes. A contention speech, mga kapatid. So ang pangatlo natin ay yung kapag siya ay nagsasalita, o kaya ay nakikipagkwentuhan, o kaya naman ay nakikipagsagutan, ay yung the way na siya ay nakikipag-usap, pilosopo. Nakikipaglaban, nakikipagtunggalian. At kapag ganyan ang paraan ng pakikipag-usap ng isang tao, yung tinatawag na contention speech, ang pinagmumulan palang spirito niyan, mga mahal kong kapatid, ay ang spirito ng strife.
espiritu ng pagkikipagtalo. Kasi kung wala kang espiritu ng pagkikipagtalo, hindi ka magiging pilosopo. Tama po ba? Mangungusap ka, makikipag-usap ka, makikipag-sharing ka ng may kahinahunan, may biyaya. So, mahirap kasing Tagalogin yung contention. Pakikipaglaban na ganyan, yung talagang hindi padadaig. Kaya naisip ko na lang ng Tagalog dyan sa terminolohiya natin na nagkakaroon ng mga away-away, hindi pagkakaintindihan dahil pilosopong tao. Damo ka pilosopo. Nagray na so pakikipagbisara ka nimo, pipilosopoon mo. Nakakaintindihan kita, mga ngud. Okay, number 4, or letter D. Pagiging selfish. General kasi ang word na selfish, mga kapatid. Pag sinabing selfish, pagiging makasarili. At merong isang pagiging makasarili na nagdudulot ng mga suliranin o problema. Mapa-church man o mapa-simbahan, sa mga pinagtatrabuhan nating kumpanya, o kaya sa school. Alam niyo yung mga sip-sip? Yung mga sip-sip, mahilig yan magsabi ng kung ano-ano sa boss, kay pastor. Yun yung mga nagpapalakas. Di ba? So, sino dito yung nakaranas na maging sip-sip kay teacher? At kapag nabuko, di ba? Kapag lalo na kapag ang sinasabi mo sa guro, sa amo mo, o kay pastor ay hindi totoo, puro sa kapakinabangan mo ang sinasabi mo, then kaaway ang hanap mo. At itong pagiging makasarili, mga mahal kong kapatid, sa mga bagay na pwede nilang papakinabangan, ito yung dulot ng strife. Tignan niyo, bakit tayo bakit tayo iniipit ng China? Sarili lang nilang iniisip nila, bansa lang nila, kapakanan lang nila. At nagkakaroon ng giyera sapagkat ang iniisip lang ng ibang mga bansa, sarili nilang bansa. Kaya nga magkakaroon ng digmaan sapagkat wala namang ibang iisipin yan, kundi yung kapakinabangan na kanilang sariling lupa, sarili nilang mga tao, o kanilang mga ari-arian. So tungo tayo sa pangatlong punto ng ating part 2. May 3 uri, ayon sa Bible, mga mahal kong kapatid, na makikita natin ang mga katangiang ito na nagmamanifest. Una, so ang pangatlo natin ay kinds of strife. Iba't ibang uri ng strife, mga mahal kong kapatid, na kung saan yung 4 na inisa-isa natin ay dito natin makikita. Una, tinatawag itong resource strife. So mga nagtitake note, lalo sa mga young people, may quiz kayo sa paparating na family camp. Ano meron sa tinatawag na resource strife, mga mahal kong kapatid? It is a conflict over material things. Nakakita na ba kayo ng mga taong nag-away dahil sa mga pag-aari? Kadalasan sa lupa, di ba, mga kapatid? Magkadugo mismo nagpapatayan. Magkapatid mismo. Anak laban sa kanyang tatay. Ang dami na pong nag-viral sa Facebook, nakaguluhan. Bakit merong giyera? Dahil sa lupain. Dahil sa mga tinatawag na properties. Well, malalaking bagay yan. Pero tayo, meron na ba ditong nakipag-away dahil lang sa kanilang pag-aari? Ako dati, naalala ko pa, nung ako ay nag-aaral pa nung high school. Hindi ko alam kung maalala ni Sister Hina. Masipag po si Brother Ray na mag-lecture, mga kapatid. Paborito ko pang subject, yung history.
Kinaumagahan, meron kaming quiz. Biglang nawala yung libro ko, yung notebook ko. Na dapat sana ay magre-review ako nung gabi. Nawala. Ngayon, nalaman ko, to make this short, nalaman ko kinuha nung minsan ko. si Beatrice, yung kapitbahay namin, kinuha niya yung notebook ko kasi magre-review siya. Nalaman ko, galit na galit ako, nag-away kami dahil doon sa notebook kong yun. Di ba? Ikaw yung nagpakahirap doon sa notebook mo, magre-review ka na, tapos ninakaw yung reviewer mo. Di ka marunong magagalit. Siguro naranasan natin yan. Di ba? Na makipag-away o nakipag-away dahil sa mga bagay na pag-aari natin. At kung yan ay papalawakin natin, mga mahal kong kapatid, yung pera, marami ng asawang nag-away, nagtalo dahil sa pera. Bumili lang yung mister ng pantalon, inaway na ng asawa. Pag hindi, nagkausap ng maayos. Nagkakaintindihan ba tayo? So kinakailangan nating bantayan ang spiritong ito unang uri, na makikita natin ito sa isang tao, sa isang pamilya, sa isang iglesia, sa isang bansa, sa kanilang mga pag-aari. Pangalawa, relationship strife. Nasa tinatawag na relasyon, mga mahal kong kapatid. Try to imagine yung mga pamilya na magulo. Na labas sa mga sa resources na tinatawag. Minsan sa turingan, the way na pinapahalagahan, nangyari ito sa buhay ni Jacob, sa kanyang mga anak. Nangyari ito kay Adan, at nangyayari sa pamilya. Kaya hindi po palabas sa bastang espiritong ito, mga mahal kong kapatid, at nangyayari din sa church. The way na ituring yung isang tao, the way na pahalagahan yung isang tao, o kaya the way naman na i-degrade yung isang tao. Na tila ba yung isa mas importante, yung isa ay tila ba mababa lang yung halaga. Kaya nga itinuro sa atin ng Bible na kapag ituturing natin yung mga kapatid, dapat pantay-pantay. Sapagkat ang Diyos daw po ay Diyos na hindi nagtatangi ng tao. So try to isa-isip ninyo. Balikan nyo yung nakaraan. Tingnan nyo yung ating mga karanasan, yung pamilya. Ang spirito bang ito ay nandiyan, mga kapatid? Sa mga magulang, sa inyong mga naging anak, o kaya naman sa inyong mga naging tatay at nanay, naging lolo. So makikita ang kaguluhang ito, mga mahal kong kapatid, pag pinag-usapan ng relasyon. Pag hindi tama ang pakikitungo, pwedeng nasa pamilya ito o kaya ay nasa simbahan. At ito yung nakakalungkot. Kapag makita natin ito sa simbahan, na mayroong hindi maayos na relasyon ng bawat isa dahil lamang sa kanyang ipinapalagay o iniisip. Yung iba may galit kay pastor dahil iniisip na pinapatamaan, di ba? O kaya iba yung pakikitungo. Nangyari na to sa atin dati. Hindi naman natin, kumbaga, limitado din tayo, mga kapatid. Kung minsan yung iba nag-iisip na tila ba mas mahalaga yung isa sapagkat tinutulungan. Yung isa ay, nung humingi ng tulong, nagkataon na walang maitulong, walang naibigay, magagalit sa atin. At nagkakaroon ng problema sa relasyon ng mga magkakapatid. Then pangatlo, ito yung hindi nakikita, mga mahal kong kapatid, general, spiritual strife. At may kinalaman ito sa paniniwala ng isang tao. Yung pangalawa, nasa relationship lang. Paano mo ini-express ang iyong feelings at ina-absorb yung feelings ng iba toward you. Pero itong pangatlo, prinsipyo at paniniwala.
Kaya nga nagkakaroon ng pagkakawatak-watak, pagkakaroon ng pagkakampi-kampi, hidwa ang pananampalataya. Debate. Dahil sa paniniwala. So ilista niyo, mga kapatid. Nung mga nakaraan, nagbasa tayo ng message ng prophet. The next, para matapos natin ito, part 3, pangatlo tayong punto, the cause and effect. Mas ugatin natin at tingnan natin maigi. Sa Proverbs 13 verse 10, sabi dito, Proverbs 28:25 na lang, Sir Mary Ann. Proverbs 28:25, he that is of a proud heart is stirred up strife. Sa Tagalog, ibalik mo sa Tagalog. Sabi diyan, 28:25, siyang may sakim na diwa ay humihila ng kaalitan. Sa English, proud. So parang ang inuugat din yan ay yung unang spiritong tinalakay natin, which is ang pride. Pero kung kukunin natin sa ibang salita at manifestation, ang isinulat ko dito ay being arrogant. Arrogante. Pag sinabing arrogante, mga mahal kong kapatid, ipinapalagay niyang siya lang yung tama palagi. At kapag ang isang tao, ganito yung kaniyang kalikasan, ganito yung kanyang katangian, yan ang pagmumulan ng tinatawag na pag-aaway o pagtatalo-talo. Kaya ang una natin sa cause niyan, arrogance. Number 2, envy. Or sa mababang salita, jealousy. So bibilisan natin, i-take note na lang mga kapatid. James 3:16, yan yung binasa natin kanina. For where envying and strife is, there is confusion. So ang envy at strife they are parallel. Magkasama sila. Connected sa isa't isa. Then pangatlo, Proverbs 29:22, an angry man stirreth up strife, uncontrolled anger. So kanina tinignan natin yung wrathful man, yung magagaliting tao. So kapag hindi niya na-control ang kanyang galit, then ang cause niyan ay pakikipag-away at pakikipagtalo. Then number 4, hatreds. Proverbs chapter 10, verse 12. Hatred is stirred up stripes. So, nakakalungkot lang, wala kayong monitor. Medyo struggle, mga mahal kong kapatid, pero sana kahit paano masundan ninyo. Tulungan nawa kayo ng ating Panginoon. Bukod sa binibilisan natin, may epekto talaga yung monitor na wala kayong makita sa harap. So, tungo tayo sa tinatawag na epekto. The effects. Meron akong 5 nilista dito. Number 1, confusion. Binanggit na yan ng James chapter 3. Kung saan naroon ang tinatawag na envying and strife, nandiyan ang tinatawag na confusion. O tinatawag na kalituhan, pagkalito. Number 2, disorder. Sabi natin, mawawala sa kaayusan. Dali na lang natin sa mababang paglalarawan, halimbawa sa mag-asawa. Kapag yan ay hindi talaga nagpatinag sa isa't isa at parihas, iginiit ang kanilang gusto, yung kanilang pagsasama ay masisira. So yan ang epekto ng espiritong ito na pwedeng maranasan ng isang tao na hindi mapagtatagumpayan ng espiritong ito. Number 3, distraction. So mas matindi yun. Yung pangalawa, disorder. Nagsimula sa confusion, nawala sa kaayusan, then ngayon, pagkawasak. Pwedeng sa spiritual. Diba, may mga taong na-disfellowship, nawala sa gawain.
At pwedeng ang maging judgment sa kanya ay lake of fire. Dahil lamang sa spiritong ito na hindi niya napagtagumpayan. So lahat naman ng bunga ng laman, lahat ng spiritong ito, ang judgment, ay ang lake of fire. Mga mahal kong kapatid, bagamat wala tayong mababasa sa Bible at sa message ng prophet, pero doon sa mga unang nabasa natin, na yung mga spiritong ito, kagaya ng spirit of lies, spirit of murder, ang kanilang kahihinatnan ay ang lake of fire. So, I therefore conclude that this spirit also, na nasa tao na maghahari sa kanya at hindi mapagtatagumpayan, hindi predestinadong tao na mananatilang spiritong ito, ang kanyang dulo ay ang dagat-dagatang apoy. Distraction ng kanyang kaluluwa. Pero ibaba ulit natin, di ba? Pagkawasak, pagkasira. Dalhin natin sa buhay natin, mga mahal kong kapatid. Maraming mga tao ang nasira ang buhay. Nawasak dahil lamang sa hindi niya makontrol ang kanyang sarili na patuloy nakikipag-alit, nakikipag-away at nakikipagtalo. Hindi ka tatagal sa isang kumpanya, sa isang trabaho kung ang spiritong ito ay taglay mo. Do you agree with that? O kaya sa simbahan. Hindi ka tatagal sa isang simbahan kung ang nature mo ay lagi kang nakikipagtalo sa pamunuan ng iglesia. Yeah, this fellowship talaga ang kahinatnan mo. Sa Galatia 5:15, basahin natin ito. O, pakinggan nyo na lang, mga kapatid, kung meron kayong Bible, mas okay. Sabi dito, if you keep on inviting and devouring each other, pakiplas nga, Sir Mera, Tagalogin na lang natin. Galatia 5:15. Ngunit kung kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y maglipulan sa isa't isa. Yeah, that is distraction. Mga kapatid, yan. Sinusulat yan ni Pablo sa church. Na kung kayo ang mag-aaway, yeah, winawasak nyo, sinisira nyo ang isa't isa. Sa ibang salin, sa mas mababaw na English, sabi dito, if you keep on inviting and devouring each other, what's out of you? What's out? For you will be destroyed by each other. Pagkasira literal, o kaya naman ay yung kanilang dignity. Pagkawasak ng kanilang dignidad dahil lang sa mga paninira, mga salitang hindi kayang makontrol. The number 4. Ano pa yung epekto nito, mga kapatid? Loss of honor or integrity. Sa Bible, ang salitang ginagamit dito, kahit ako yung ginagamit kong salita dito ay glory. Nababawasan yung glory ng isang tao. Kaya kapag ang isang tao ay palaaway, magulo, lagi nakikipagtalo, mamamarkahan ka talaga. Lalo sa mga ministerial meeting, markado ka. Sa Proverbs 20 verse 3, kung babasahin natin, sa Tagalog na lang, Sir Marian. Karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipag-alit. Ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. So ang mga mangmang, mananatili silang palaaway na laging nakikipagtalo at nakikipagmagalingan, mga mahal kong kapatid, diskusyon. Pero ang isang tao na maingat, na kayang makontrol ang kanyang dila, ang kanyang puso, ang kanyang sarili, then ang meron sa kanya ay karangalan. Amen. Pero ang isang tao naman na hindi kayang kontrolin ang kanyang sarili, ang kanyang labi, ang nawawala sa kanya ay ang kanyang glory, mga mahal kong kapatid, o tinatawag na honor, karangalan. Then number 5, ito yung nasa James din, chapter 3, verse 16. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. So idagdag natin yung dulong bahagi. Yung confusion, ginawa kong number 1. Pero ang pang number 5 natin, every evil work. So magiging daan niyan,
o pintuan para mula sa spiritong yan ay papasok pa ng mas marami pa. Sabi natin, gagawa yan ng mas marami pang makamundong gawa o kaya mga masamang gawa, mga mahal kong kapatid. Tingnan nyo yung nangyari sa yung rally nung nakaraan. Hinihimok nila ang mga Pilipino na mag-rally. People powers, number 2 daw. Ano yung kanilang purpose? Ipakita ang kanilang disappointment, ang kanilang galit. Nagrarally sila, nagsasalita sila, lumalaban sila sa gobyerno. Ang palagay nila sa kanilang sarili, tama sila. Pero yung mga nagrally doon, mga sugarol yun, mga adik. Di ba? Bagamat yung nandun ay meron naman siguro mga mabuting tao, pero tingnan yung ginawa ng iba. Habang nagrarally, yung mga taong wala namang kasalanan, dinamay nila. Sinira nila yung mga establishmento, yung mga MMD, ay mga enforcer na nagpapatupad lang ng batas para sa kaayusan ng mga tao. Anong ginawa nila? Binato, inaway nila. Yeah. Kaya kapag ang isang tao, taglay ang spiritong ito, yung magagalitin, palaaway, lagi nakikipagtalo, asahan mo, sabi ng Bible, mas marami pang masamang gawa ang makikita sa iyo. Kaya nga yung pagpatay, di ba? Sabi ko nga, bago ka papatay, dadaan ka muna dito sa spiritong ito. Magkapatid yan. Habang binubulay ko nga, talagang magkakapatid talaga to. Parang yung nature nila, yung ugali nila ay, they are related to each other, mga kapatid. Yung pride, nakikita din natin dito. Yung ayaw magpatalo, kaya patuloy na nakikipagtalo at nakikipag-away sapagkat ang palagay niya sa kanyang sarili ay siya yung tama. So, mag-examine tayo ngayon, mga kapatid. Sino sa atin dito ang merong influence, nature, ng spiritong ito? Mahilig makipagtalo, mga asawa na babae. Kumusta po yung mga asawa niyong lalaki? Mga asawang lalaki, kumusta po yung mga asawa niyong babae? Sister Matit nga, biniro ko kanina eh. Mga anong oras yun? Mga alas 5, tawa nga ako ng tawa eh. Kwento lang ha, huwag kang magagalit, Sir Matit. Example ka lang. Pagpasok ko sa kwarto namin para kumuha ng Skyflix, para kumain muna ako kasi magtitake ako ng maintenance ko, isang Skyflix. Pagpasok ko sa kwarto, ang ingay ng mga bata. Nagkakagulo. Puro nagsasalita. Pero yung tumatak sa akin, yung Sister Matit, kaya sabi ko, anong araw ba ngayon? Lunes o Miyerkules? Di ba? Yung matalino, makakaunawa sa ibig kong sabihin. Kasi pag Lunes, nagkakaundagaga ang mga nanay, ang mga tao, kasi pasimula yan ng pasukan, magulo yan, ibig sabihin. Maingay. Isa pa, pag Lunes, walang gawain. Pero pag Miyerkules, kapag ugaling pang Miyerkules, dapat tahimik na, nananalangin, umaawit-awit tayo, hindi pa man tayo tumataas, pag alas 5 na, nagbubulay-bulay ka dapat, nagkakanta-kanta ka na, nananalangin ka, o kaya naman nag-aasikaso ka sa mga bata, nag-aasikaso sa bahay na, you are inspired. Pero kung nagagatungan ka nang nangyayari sa paligid, at nakalimutan mong Miyerkules, bago ka pumunta sa gawain, nakipag-away ka muna sa iyong mga anak, sa iyong asawa, my goodness. Di ba? Bagamat, thank you. Salamat pa rin. Salamat sa Panginoon kung nakatin tayo na bago pumunta sa church, nakipag-away muna sa asawa. Sister Chari, nararanasan niyo po ba yan? Yeah daw, yeah. God bless you po, Sister Chari. May mga karanasan ganyan. Alala ko, si Lola Tansing dati. Bago pumunta dito sa amin, kasi i-advisean ko sila. Nag-away muna sila ni Lolo Rim. Di ba? Pero salamat pa rin sa Panginoon na nakakarating kayo sa church na bago nakarating dito ay nag-away muna sa tahanan. Nagtagumpay pa rin kayo. Pero sana naman, mas mapagtagumpayan natin yung mas malaking ugat,
yung dahilan kung bakit merong ganyan. Yung issues. Yung pinagmumulan niyan, mga mahal kong kapatid. So, tungo tayo sa part 4 natin. How to overcome. So, ito yung maganda, mga mahal kong kapatid. Meron itong susi, meron itong pamamaraan, lalong-lalo sa scripture, paano po natin ito mapagtatagumpayan. Number 1, wisdom. So dati yan, ginagamit natin, the Word of God. Ngayon, mas pinili ko yung word na wisdom, number 1 natin. How to overcome? By wisdom. Kasi yung mga nabasa natin, halos may kinalaman sa pagiging forward man, foolish man. Ibig sabihin, kaya ang tao nakikipagtalo, nakikipag-away, nakikipagdiskusyon, pilosopo, kulang siya ng karunungan. Tingnan yung mga tao nakikipagdebate sa inyo, nakikipagdiskusyon sa inyo. Huwag natin ilayo yung sarili natin sa mga taong nasa labas. Kristiyano tayo, unbeliever sila. Pero pag nag-sharing kayo ng tithe, sinong talo? Asa si Father Dante. Di ba? Sige, makipag-sharing kayo ng ikapo. Tingnan ko kung manalo kayo sa kanila. Sino dito ang nakapag-sharing na sa mga taong nasa labas? Oh, makipag-usap kayo, sharing. Yung malakas ang loob. Ipanalo niyo ang doktrina ng ikapo sa kanila. O doktrina ng pagdalo sa gawain na napakahalaga pag linggo na sa church. Ang sasabihin niyan nila, nagkakaon man pag Domingo, magtrabaho pag Domingo. Si Rosadi Mingana, kinagkusadi, di mikipag-diskusyon ha, di po mikipag-debate, mikipag-sharing. Kaya lang nangyayari, sungod ta na nakikipag-sharing, na nagpuon na medyo mainahon, habang tinatagal, nabubuhay sa spiritong sa tukan niya. Pag uban-uban, nakikipagrabong na. Minsan po, magwo-worry ako mga kapatid, taabo kong may pabaoy sadi. Permi kong minsan mapagbubulay ko di. Abo kong may pabaoy ni kapitan o kinsay man natanod o kinsay man tawsiton na, Brother Ryan, si Edison. Ako nakakarabong sa doa. O kaya man, si Kauhay nakasuntok, nakatigbas, nakipagrabong ngaya, my goodness. At bigyan talaga ako pa kanya migpakulong. Rakpanan nyo ito na udas ito na. Nagtututuran ito sa simban na tumultol, na di makipagrabong. O ngawan, mas naintindihan ninyo mga ngud, abo ko tabing makarungog, ni mabaritaan o may pabaoy ako, nago kaninyo isusuplong sa to, sa barangay holo ka sa unuman na munisipyo, dahil nakipagrabong ka mo. Buko po ka nagibo sa Kristiyano. Do you agree with that? Kasag kung mga minasbad sa baloy, alinon na po ninyo yan. So bago ko kabisara, may kakwentuhan pa ako kanina. Sabi na si yung umatin sa inyo, di na ako papangalan. Iingat ako. May sinugod yun. Merong dalang-dalang, may espadang dala. Sabi ko, baka mga espada. Baka mga sundang, atabo ko. Darwa ngaya. Pabikot ngaya, darwa. Ini-imagine ko. Sisurugan ka na ko to. Ay, kala, tulumangan ako espada ka to. Pero ako sinugod, ako hinahanap na tawag, darwang espadang maba. My goodness. Samurai, ayusin mo, Father Dante. O, si Father Dante, easy. Mga kapatid, buko po ang nagibo sa Kristiyano mo. Nagsiseminar na lugod kita man. Uda ka kita monitor. Yeah. Dito na sa pag-upload. I hope nagkakaintindihan kita mga kapatid. Minsan mapagbubulay-bulay ko po yan, mga kapatid, na baka sa daaldo, ako na ko magpabaoy. Tagkungod na nakipagrabong. O kaya ngod na ako ginibong sa lasito luwas. Sana, ipinagpipray ko na dan mangyari kaninyo. Isa sa atin nakikipagrabong pa.
Mas malalaking sumag-aguma mo naglabo. amo nagpabarangay so. Sister sila mo nagpabarangay. Hi Edison. Goodness, di man nagunan mangyari. So, mingyari sa nayan, mga ngud. Kinaasa na tao da makalangit na karunungan kaning kaya amang Diyos. So, kung nais na pagtagumpayan na espiritu yan, kung nais po nating pagtagumpayan ang espiritong ito, the spirit of strife, number 1, we need the wisdom of God. James chapter 1, verse 3. I-plus mo nga, Sir Mary Ann. James chapter 1, verse 3. Verse 2. Verse 2. Verse 1. Verse 1 nga. Verse 4. Verse 4. James chapter 1, verse 4, verse 5. Saan na ba yun? Anong verse ba yun? Yan. Sa English muna. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So, yan yung hingin ninyo, mga mahal kong kapatid. Para mapagtagumpayan ang espiritu ng pakikipagtalo, ang kailangan natin karunungan na makalangit. Sa palagay niyo, kung lahat tayo dito may karunungang makalangit, meron pa bang pagtatalo? Meron pa bang makikipagdiskusyon, mga mahal kong kapatid? Well, kung yung mga taong nasa labas, hindi magtataglay ng karunungang makalangit at patuloy silang manglilibak sa atin, yung isang Kristiyanong may taglay na karunungan, hindi yan lalaban. Sabi ng scripture, ang pumapatol sa isang mangmang ay mangmang. Tama ba? Nasa scripture yan eh. Iba lang yung the way kong sinabi. Pero isang tao na nakikipagtalo sa mangmang, mangmang din. So, ibig sabihin ng isang taong may taglay na karunungan ng Panginoon, galing sa kanyang salita, then kaya niyang i-control o mahandle ang kanyang sarili. Then number 2, ano meron sa pakikipag-away? Pakikipagtalo. Kaguluhan. Diba? Wala sa kaayusan. Magulo. Pag nakakita ka ng taong nag-aaway, nagtatalo, magulo yan. So, paano natin yan haharapin? Kung ang pagmamataas ay hinaharap ng pagpapakumbaba, kung ang pagsisinungaling ay hinaharap ng pagsasabi ng totoo, ngayon, ang pakikipag-away, pakikipagtalo, paano natin haharapin? Pakikipagpayapaan, mga mahal kong kapatid. Choose peace. Di ba? Actually, bunga yan ng Espiritu Santo. Pangatlo, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, joy or kagalakan, at ang pangatlo, kapayapaan. Pero kahit yung isang tao, sabihin natin, hindi pa puspos ang Espiritu ng Panginoon, hindi pa totally nagmamanifest ang bungang ito sa kanya, you can choose peace. Sa Roma, basahin natin, makikinig lang pala kayo. Roma 12:18. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Sa Tagalog, kung maari, ayon sa inyong makakaya. Hindi ayon sa Espiritu ng Diyos. Bagamat yan ay pwedeng maranasan ng isang tao na mayroong bunga ng Espiritu, pero bilang nasa sanctification process, pagpapakabanal, pagkontrol sa ating sarili, sa pamagitan ng karunungang makalangit, hanggat maari kung kaya ninyo, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Can we say amen to that? Sa lahat ng tao. Ibaba natin sa church. Ibaba natin sa bahay ninyo.
ibaba natin sa mga mag-asawa, mga kapatid. Imbis na mag-away kayo, magtalo kayo, magdiskusyon kayo, paunahan kayo, wag nang magsalita. Di ba? Ang sarap naman kasi makipagbalagbagan sa asawa eh. Yung damdamin talaga naman. Lalo pag pakalagay niya, tama siya. Alam ko yung feeling na yan eh. Brother, sister. Diba? Alam ko yung feelings na kami ni Mati taga-away. Pero kami, pag nag-away niyan, hindi talaga bibira kaming magsalitaan. Tahimik lang. Then after niyan, kakausapin ko na siya. Amen. Kaya ba? Kaya? Kaya? Bakit di kayo makasagot? Parang, Kuya Ryan, huwag mo na kaming biglain. Mamaya lang, may pag-uusapan kami ni Agumi. Di ba? Choose peace. Kung ang espiritu ang strife ay pakikipag-away, pakikipagtalo, pakikipagdiskusyon, harapin nyo yan ng pakikipagpayapaan. Amen. Laging piliin na makipag-ayos, makipagbati. Ituloy natin yung pagbasa sa Tagalog na lang, verse 19 hanggang verse 21 yan. 19, huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon yan. Kung merong umaaway sa inyo, merong gumawa sa inyo ng masama, hayaan nyo lang mga mahal kong kapatid. Yan yung sinasabi ko. Hindi tayo makikipag-away dito. Hindi tayo marireport na nakipag-away. Ang lagi niyong iisipin, ang Diyos ang maghihiganti. Ang Diyos ang bahala. It's about trusting God, mga kapatid. Kanina yung kausap ko, sabi ko, bahala na ang Diyos. Totoo, talamak na kasamaan. Pero may tinatawag na karma. Ang Diyos natin ay Diyos na nakakakita. Ang Diyos natin ang may control sa lahat. Ano man ang nangyayari, iba sa Diyos natin. Huwag maghiganti. Huwag makipag-away. Huwag makipagtalo. Ipagkatiwala sa Diyos. Well, kung kaya mong kontrolin yung sarili mo na nagsasalita kang hindi galit, you have the grace, you have the wisdom of God, hindi naman nangangahulugan, hindi ka magsasalita. You can still speak, talk to them, but with the wisdom and grace of God. At kapag yun ang narinig ng tao, ang Diyos ang mamamagitan. Pero kung ikaw din mismo, tayo din mismo, mali yung puso natin, alam ng Diyos kung mali yung puso natin o hindi, ang dulo niyan, pagiging disorder. Verse 20, kaya't kung inyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibinubunton mo sa kanyang ulo. So gawan mo ng mabuti. Yung tao, yung maaway sa'yo, yung kaaway mo, gawan mo ng mabuti. Ibig sabihin, habang ginagawan mo siya ng mabuti, nag-iipon siya ng galit ng Diyos. Kapag ang taong yun hindi nagpakumbaba at nagsisi, haharapin niya, hindi ang galit mo, ang galit ng Diyos. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Sana po nagkakaintindihan tayo. Verse 21, last verse. Huwag kang padaig sa masama. Be not overcome of evil. Evil spirit ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon, pang-anim, yung spirito ng strife. Huwag kayong pagtagumpayan ng spiritong yan. Bagkus pa, pagtagumpayan nyo yan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaya kung ang spiritong ito ay pakikipag-away, pakikipagtalo at nagmamanifest sa atin, nakikita natin sa ugali natin, yan ay nasa puso natin, lumilitaw sa paraan ng ating pagsasalita, piliin natin makipagpayapaan. Mga kapatid, so siguro mababawasan yung pag-aaway ng mag-asawa dito. Lalong-lalo yung malimit mag-away. May mga mag-asawang nag-aaway, rinig namin dito.
Nag-aaway na naman sila. Kasi merong, parang umi-echo yung away ninyo. O, isa-isahin ko. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na may pakpak ang balita? Yeah. Hindi man namin totally narinig yung away niyo. Ang bilis niya makarating. Alam mo ba, Ryan? Ha? Patod? My goodness, nagrarabong naman sa darawa. It's either unbelievers o naka-istorya ka na ko. Ngud man sana. O kapatiran. Yeah. Dapo kita pwedeng may tagusa, di mga kapatid. May tagutama sa church, may tagutama na sa lambang usad, di tapuan may tago kay amang Dios. So always choose peace. Amen. Pakikipagpayapaan. So yan ang pagkakatagalog ko dyan. Pupiliin nyo. Kung meron, ang pagmamataas, paano natin naharapin yan? Sa pagpapakumbaba, ang pagsisinungaling ay sa pagsasabi ng totoo, then ang pakikipag-away at pakikipagtalo, harapin natin sa pakikipagpayapaan at pakikipag-ayos. Okay, next. Nakadalawa na tayo. Then number 3. Yeah, halos same lang. Parang ibang, nabanggit ko na nang nabanggit, pero ito yung pinaka-word natin. Number 3 is kindness. Choose kindness. May napanood akong pangaral, ano yung pagkakaiba ng mabuti sa mabait. Sa palagay niyo, ano pagkakaiba ng mabuti sa mabait? Ano ang English ng mabuti? Good. Ano ang English ng mabait? Kind. Marami daw pong taong mabuti, pero kukunti lang ang mabait. Yeah, napakinggan ko yun sa mga pangaral. Maraming taong mabuti, pero iba yung pagiging kinds. Kaya nga ang Espiritu ng Panginoon, isa rin sa ima-manifest natin sa Statue of a Perfect Man, yung tinatawag na brotherly kindness. Pagiging mabait sa kapatid. Pag-ibig sa kapatid. So choose kindness. Pagiging mabait. Ang totoong mabait ay mga anak ng Diyos. Amen. Yan yung hindi nakikipag-away. Yung sinabing mabait, talagang ang maisip mo kagad, hindi yan nakikipag-away. Ang bait-bait mo naman. So, Proverbs 15:1. Basahin nga natin sa Rumera sa Tagalog. Tingnan nyo. Ang malubay, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Sa English nga, a soap answer. Di ba? Yan yung mga mabait. Soap. Tama ba? Pag sinabing soap, mabait. At kapag ang isang tao mabait, magsasalita rin yan ng pagiging mabait. Kaya mapagtatagumpayan natin ang espiritong ito kung pipiliin nating maging mabait, mga mahal kong kapatid. Sabi ng scripture, ang pagkakaroon ng asawang mabait ay regalo ng Diyos. In English yan ng virtues. Di ba? In English din yan ng isang asawang marangal. Okay, para tayo magtagal. Number 4. Basahin muna natin bago ko ibigay ang number 4. Proverbs 10, verse 12. Binasa natin ito, pero hindi natin binabasa yung dulong bahagi. At ang bibigyan natin ng diin ngayon ay ang dulong bahagi. Sabi diyan, hatred stirreth up stripes. Kung gusto yung basahin, talikod lang kayo. Ando sa likod. Hatred stirreth up strife. Ang galit ay humihila ng pag-aalit. But love covereth all sins. So iba yung pakikipagpayapaan, iba yung pagiging mabait, pero ito yung pinakasukdulan. Isa sa pinaka magandang paraan para mapagtagumpayan ito. Love. Amen.
Di ba? Pag-ibig, mga kapatid. Tingnan niyo. Sabi ng scripture, ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng pagsalangsa. Kaya kung umiiral yung pag-ibig sa isang kapatid, di ba? May iwasan talaga yung tinatawag na pagiging chismoso-chismosa. Pahapit, dumapit. Yung pagiging sip-sip. So kahit tama yung sasabihin mo, may nakita kang kapatid na nagkamali, kahit gaano katama yung gusto mong sabihin, huwag mong ipagsabi kahit kanino. Bago nga dapat makarating kay pastor o sa kanino man, kausapin mo muna yung kapatid na nakitaan mong nagkamali. Kung kaya natin. Pinag-aralan na natin yan dati. Kung meron kang kapatid na nakita, halimbawa, may isang kapatid, for example lang, isang sister, nakitaan mo na maikli yung palda. Huwag na lang nakashort, maikli yung palda. Kasi tumangkad. Hanggang tuhod na. Hanggang tuhod na yung palda niya. Tapos bigla mong nakitang ang ikli ng palda. Ngayon, ipagsasabi mo na, ipagkikwento mo na, that's wrong. Siyempre, pag nalaman nyo ng kapatid, ano na yan? Lalo kung may kinalaman sa relationship na mga nangyari. So, may iwasan daw ang pagkakaalitan, ang pag-aaway, ang pagtatalo, ang di mainam na kalagayan kung meron tayong pag-ibig, mga kapatid. At actually, bunga din yan ng Espiritu. Number 1, na bunga ng Espiritu Santo. Kaya ang number 5 natin, para lang, yung pag-ibig kasing yan, pwedeng nasa tinatawag pa yan na phileo love, brotherly kindness. Pero yung number 5 natin, the agapaw. Diba? The love of God. At ikukunik pa rin natin yan lagi sa tinatawag na kailangan natin ng Espiritu ng Panginoon. Kagaya ng nabanggit ko, hindi natin mapagtatagumpayan ang lahat ng ito kung wala ang Panginoon. Kaya ang number 5 natin, kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ng bautismo ng Espiritu Santo, kailangan natin ng pananahan ng Panginoon, at kapag ang Panginoon ay nanahan sa bawat isa atin, at naranasan natin ang tinatawag na adoption, mga kapatid ko, then hindi lamang pag-ibig sa kapatid ang mararanasan natin. Hindi lang pagiging mabait at pakikipagpayapaan, kundi yung persona mismo ng Panginoon bilang the Prince of Peace. Hallelujah. The love Himself ay mararanasan natin. So without Christ, without His Word, without His divine wisdom, without His guidance, sa journey natin, sa tinatawag na sanctification, hindi natin to mapagtatagumpayan. So kung nais natin mapagtagumpayan ang spiritong ito, na nakikita natin sa pakikipag-away, pakikipagtalo, harapin natin ito sa pamagitan ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Can we say amen to that? Amen. So last, part 5 tayo. To live in peace and be a peacemaker. To live in peace, tutuldok sa mga nagnunote, then be a peacemaker. Mabuhay sa kapayapaan at ano bang Tagalog ng peacemaker? Tagapagpayapa. Tagapaghatid ng kapayapaan. Oh, andito si Brother Jong. Yeah. Nakausap ko yan kanina. Buti dito ka. Nireview ko yan kanina. It's a matter of passion and decision and commitment. Tapos in-screenshot ko yung message si Brother Joshua. Sabi ni Brother Joshua, absent po kami sa aming school. Yeah, pwede naman palang absent eh. Pagpalain kayong 3, bahala kayo sa teacher nyo bukas. Diba? Kaya naman yan eh. It's a matter of decision and passion. Ako nga, commander, yung mga commander pa, basta makipag-usap kayo ng maayos Pag kinausap kayo bukas, upo lang kayo ng upo, sir, sorry sir, di na po maulit. Ulitin nyo sa Merkulis para andito ulit kayo. Yeah, sinend ko yung kay Brother John para makonsensya. Kasi, sabi ko lang, Merkulis ka nang wala. Wala ka na naman. Thank you. Andito si Brother John.
So, number 5 natin, yung part 5 natin, to live in peace. Be a peacemaker. Actually, binasa natin yung isa, yung Romans 12:18 kanina. Basahin na lang natin yung verse 18. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. So, live peaceably. To live in peace. Pero, dito kasi, yung binasa natin kanina, hanggat maaari kung kaya ninyo. Pero sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, sa tulong ng Kanyang Espiritu, kagaya ng sinasabi ni Pablo, ano sabi doon? Mabuhay ka sa Espiritu at lumakad ka sa Espiritu. Ano English nun? Live in the Spirit, walk in the Spirit, live in the Spirit. Yeah. So dito, live in peace. Mabuhay ng merong kapayapaan at ikaw ang maghahatid ng kapayapaan. Nais ko bumasa ng quote. Tapusin natin ito sa quote from the prophet. Sister Mary Ann, yung sinend ko sa iyo, yung isa. Paragraph 124 at dito tayo magtatapos. At salamat sa Panginoon, natapos na natin ito. Sabi niya sa paragraph 124, simulan natin. Actually, dapat from 100, i-take note nyo na lang. Yung pinakamaganda kung bubuuin natin yan, hindi nyo rin pala mababasa. Ano na lang yan, isisend ko sa group mamaya. Siguro di ko na po babasahin ang lahat kasi di nyo rin ma-appreciate. Ito na lang, babasahin ko na lang, pakinggan nyo mabuti. Dadahan-dahanin ko. And, di ko na po babasahin lahat mga kapatid, pero isisend ko to sa inyo mamaya. Sabi ng propeta, 1963, sa paksa niyang absolute, sa paragraph 124, sa bandang dulo na lang, and our faith makes that word live or life. Because Christ is in us, the quickener of the word. Ang ating pananampalataya ang nagbibigay, in our faith makes that word live. Ang ating pananampalataya ang nagbibigay, ang nagiging susi, sabihin natin, ang nagiging dahilan kung bakit ang salita ng Panginoon ay nabubuhay sa atin. And our faith makes that word live. Yeah. Because Christ is in us, sapagkat ang Panginoon ay nasa ating mga puso. Sabi niya, how I wish the church could see that. Sabi niyang propeta, sana makita ito ng lahat ng iglesia. Ang alin? Na sa pamagitan ng pananampalataya natin, ang salita ng Diyos ay mananahan sa atin. Amen. Na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, may pamumuhay natin ang kapayapaan. At ang sabi pa ng propeta, sapagkat si Kristo ay nasa atin. Because Christ is in us. So kung ang salita ng Panginoon ay nasa puso ng isang tao, ang Panginoon mismo ay nasa kanya, then sabi ng prophet, how I wish the church could see that. Sana makita ito ng iglesia. How I wish the church could see that all arguments and all stripes would be over. Amen. Lahat daw ng pagtatalo, lahat daw po ng argumento, lahat ng pag-aaway-away ay matatapos kung makikita natin na si Kristo, ang kanyang salita, ang solusyon. At kung ang ating Panginoon at ang kanyang salita ang solusyon, mga mahal kong kapatid, ito dapat yung ating dinidesire. Ito dapat yung pinakamahalaga sa atin. Amen. Kung meron man tayong ipapanalangin at patuloy na itulog sa Panginoon, hallelujah.
Lord, nais kitang maranasan. Puspusin niyo po ako ng iyong Espiritu. Kung hindi ka pa sigurado at tiyak na nabautismuhan ka ng Espiritu Santo, kagabi lamang may kasharing ako, kasharing ko si Daniela, nag-message siya, sabi na, humingi siya ng paumanhin, sabi niya, Pastor Ryan, puro po lindol. Ano po kaya ang ibig sabihin? Ano po kaya nangyayari? Magra-rapture na po kaya? Kaya sabi ko, may possibility na mag-rapture na. At meron ka ako kaming hinihintay. 2026. Hindi naman kako yung propesya. According lang kako yan sa pag-aaral. Ibig sabihin po pala, ganyan, ganito. Di ba po may dalawang uri ng bautismo? Yung isa ay bautismo sa tubig at yung isa ay bautismo sa Espiritu Santo. Unbeliever yun ha. Sabi niya, nalilito po ako, ano po yung pagkakaiba ng bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo? Sabi ko, yung bautismo sa tubig, magiging parte ka ng iglesia. Pasimula ng paglalakbay natin sa pananampalataya. Pero ang bautismo sa Espiritu Santo, ito ang pag-confirm ng Panginoon na bahagi ka talaga sa iglesia, sa kanyang katawan. Kaya sa mga hindi pa sigurado na nabautismuhan sa Espiritu Santo, mga kapatid, nahihingi yan. Sabi ng Panginoon, kung inyong ang mga magulang, ang iyong tatay sa laman, kapag humingi kayo ng tinapay, binibigyan kayo, ano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Na kapag hiningi niyang Espiritu ay hindi pagkakaloob sa inyo. Sa mga hindi pa sigurado, sa mga hindi pa tiyak, kung meron pang mga pag-aalinlangan, lalong-lalo kung nakikita nyo ang Espiritong ito sa ugali ninyo. Number 1, pride. Diba? Yung pagpatay, hindi man literal na pumatay, pero pumapatay dahil nagingit-ngit yung puso. Gustong-gusto ng sakalin yung kapatid, yung tao. Bagamat hindi mo pa siya sinasakal literally at pinapatay, kapag naisip mo na yon at nadama mo sa puso mo, you are a murderer. Din pagiging sinungaling. Pang-apat, pagiging mapakiapid at mapangalunya. At yung pang-5, magnanakaw. At ngayon, pang-6, pakikipag-away at pakikipagtalo. Then sa susunod na Miyerkules, ang tatalakayin natin ay espiritu ng blasphemy. At ito yung mas mapanganib. Sapagkat ang espiritong ito, kapag ito ay nahayag sa buhay ng isang tao, lalong-lalo yung isang uri ng blasphemy, wala na itong kapatawaran. Hindi na ito pwedeng pagtagumpayan. So sana, alam ko naman mga mahal kong kapatid na walang Kristiyanong predestinado, parte sa nobya ni Kristo, na magkakasala o magtataglay ng espiritu ng blasphemy. Pero tingnan pa rin natin, pag-aralan pa rin natin para maging aware tayo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, ating palakpakan ng ating Panginoon sa oras na ito. So, tayong lahat ay magsitayo. Tayo manalangin, mga kapatid. Ako natin ang ating mga ulo sa isang panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mga salita nyo na aming pinag-aralan, aming napakinggan. Sa gabing ito, Lord, dalangin ko po na ikaw pang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Nagawa ko po, Lord, ang maliit kong bahagi. Kung meron mang mga kakulangan sa gabing ito, Panginoong Diyos, kung meron mang mga naging balakid o dahilan para hindi natanggap ng lubos ng aking mga kapatid, ang pagtuturo sa gabing ito, ikaw na po, Lord, ang bahala. Kayo po ang magdagdag at kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat isa na hayaan, Lord, ng mga salitang aming pinagsaluhan sa gabing ito ay maging pakinabang lamang sa bawat isa. Pagpalain niyo po ito, Panginoong Diyos, sa puso ng aking mga kapatid, pagyabungin ito, dalangin ko na makatulong ito, Panginoon, upang mapagtagumpayan ng bawat isa amin ang mga dapat naming mapagtagumpayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa aming paghihiwa-hiwalay, ikaw po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at patuloy na sumama sa bawat isa amin, patuloy na magpala. Hayaan na ikaw, Panginoon, ang aming maranasan. Kung meron mang mga spirito na kagaya ng aming tinatalakay,
Kahit nasa pang-anim kami, ang Espiritu po, Lord, ng strife or pakikipag-away, pakikipagtalo, Lord, nais namin na mas maranasan ang iyong Espiritu na kung saan naroon ang kapayapaan, Lord God. Naroon ang kahinahunan, naroon ang pangunawa, ang pagpapatawad, Panginoong Diyos. Hallelujah. Dalangin ko na ang bawat isa, lalong-lalo po sa mga itinalaga, sa mga predestinado, na maranasan namin ang iyong pangakong Espiritu Santo, Panginoong Diyos, sa bawat isa. Ang pagpapuspos nito sa mga huling araw, hanggang sa maranasan namin ang kakumpletuhan nito. Maraming salamat po. Ikaw po din po patuloy na mag-ingat sa bawat isa at patuloy na kumatagpo sa mga pangangailangan, Panginoong Diyos, sa physical man, sa financial man, at lalo't higit, Lord, sa spiritual na kalagayan ng bawat isa. Amin. Maraming salamat po. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says Amen. Amen and Amen. Ating minsan pagpalakpakan ng Panginoon.